Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. The Duterte Youth Party List files a graft and corruption case against several officials of the Philippine Elections Commission. The party list's chairman, Ronald Cardema, says the COMELEC Supervisory Committee exceeded its authority and acted with evident partiality after it suspended their party list's proclamation. Cardema also questioned why other party lists were allowed to be proclaimed, even if they were allegedly facing more serious cases. The Duterte Youth Party List has also requested the Commission on Appointments Thursday to defer the appointment of COMELEC Commissioners Noli Pipo and Maria Norina Casingal over the issue. Oh, mga kabunyog, itong si Cardema nagwawala na, no? Sunod-sunod na ang mga kaso sa mga kung ano-ano ng mga kinakaso sa mga officials ng COMELEC. Parang shotgun. 'Di ba sa shotgun maraming pellets. Hindi mo alam kung alin ang tatama. Ang importante basta kahit alin dun sa mga pellets ang tumama. Katulad nito. Yung mga officials ng COMELEC na naging part ng National Board of Canvassers, nireklamo niya sa ombudsman. Nireklamo ni Cardema, syempre, umaasya siya sa ombudsman na kakampihan siya kasi alam naman natin ng ombudsman, martires yan. Identified yan na mga Duterte. Baka may usapan na sila Cardema at saka yung mga nasa ombudsman na isampa mo lang dito sa amin, kami nang bahala. Alam naman natin ang mga galawan na ganyan. Hindi natin alam ang takbo ng Pero ang malinaw kasi dito, talagang galit na galit, nagwawala si Cardema doon sa hindi pagkaka-proclaim. Ang inaasahan nila dahil 2.3 million daw nakuha nilang boto, 3 seats ang kanila. Kaya nauna pa ang akala ni Cardema, smooth na, mapuproclaim na sila. Nakakatawa nga sabi ni Cardema, nakabihis na kami ng barong ng araw na yon na daw sila, papunta na sila doon sa proclamation ng yung venue ng proclamation. Kasi nga, ang alam nila, nanalo sila. Tapos, in-inform na lang daw sila through email na hindi sila kasama kasi sinuspend muna ang proclamation sa kanila kasi may kaso sila May pending disqualification case laban sa kanila. Kaya galit na galit si Cardema. Naka-prepare na sila, nakabarong na sila, papunta na doon sa venue ng proclamation. O ngayon, di ba naalala natin, sabi ni Cardema nung nakaraang linggo, kayong mga nasa COMELEC, i-expose ko ang inyong mga korupsyon. Alam ko na ang mga sa party list, ang registration diyan binabayaran, marami kayong mga projects, kontrata na nangungumisyon kayo. Yan, i-expose ko kayo lahat. Kapag kami hindi ninyo pinaupo at hinayaan lamang magsalita sa advokasya namin sa bansa, sasabihin namin sa taong bayan lahat ng kalokohan sa Kongreso at COMELEC kung papaano nagkakapera ng milyon-milyon sa mga desisyon, accreditations, and projects at funds ang karamihan sa inyo dyan. Wala kaming pakialam dyan sa mga pamemera ninyo sa gobyerno dahil hindi kami kasali dyan at busy kami sa pakikipaglaban sa mga kalaban ng gobyerno. Pero kapag kami na binoboto ng milyon-milyon Pilipino ay tatarantaduhin ninyo, ikikwento namin lahat sa taong bayan ang mga kalokohan ninyo sa gobyernong ito. Yan po. Yan ba inaamin nyo sa inyo galing, Chairman? Yes po sir, sa akin po yan. Dahil totoo po yan. Opo, sige. So ganito po, ito pong inyong sinasabi na meron kayong mga informasyon
na alam sa mga kalokohan kung paano nagkakapera sa mga desisyon, umano accreditation at mga project at funds, meron ditong kulatilye kung hindi kayo ipoproklama. Kapag ba kayo pinroklama na, hindi nyo ito gagawin na? Hindi sir, ginagawa namin yan. Kami po sa Duterte Youth Party List ay binoto ng lampas 2 milyong Pilipino. At nakita namin, kahit yung ating mga pulis at sundalo sa local absentee voting, ang pinakamalaking boto po nila, Duterte Youth Party List. Ang ating po mga OFW sa iba't ibang bansa, Amerika man yan, Middle East, Hong Kong, and everywhere, Duterte Youth Party List po ang binoto. Ibig sabihin, napakaraming Pilipino po, OFW man yan, pulis o sundalo man yan, ay nagtitiwala sa Duterte Youth Party List. Ngayon po, hindi kami makaupo sa Kongreso, kami ibinoto. Alam nyo, ito yung warning ko dyan sa Kongreso, warning ko sa gobyerno, warning ko sa COMELEC. Alam nyo, kami sa Duterte Youth Party List, ang aming advokasya lamang talaga ay labanan yung recruitment ng ating mga kabataan papuntang NPA. Ayaw namin masayang ang buhay nila. Kaya nga po ang aming nominees, isa galing UP, isa galing Philippine Military Academy, isa galing Philippine National Police Academy. Hindi nyo pinapaupo. Yung proklamasyon namin kahapon, itinigil nyo. Alam nyo, sa tagal natin sa gobyerno, alam natin yung napakaraming kalokohan sa Kongreso at sa COMELEC kung paano gumagawa ng pera dyan. At kami, tinanggalan kami ng pondo sa Kongreso, kaya kayang-kaya namin sabihin kung anong pinagkakaabalahan ng mga kongresista dyan at ng mga opisyal ng COMELEC sa paggawa ng mga decision at sa mga accreditation ng mga party list. May mga opisyal dyan ng COMELEC, abogado pa namin dati. Sila mismo yung nagsasabi sa amin kung magkano dapat ang ibayad sa mga COMELEC commissioner noon para manalo sa kaso. Natatawa nga lang ang marami kasi bakit niya ngayon sinasabi yan? Dahil sa mayroon siyang dahil sa hindi prinoclaim yung Duterte Youth niya, ngayon siya nagwawala. Eh dapat kung totoo siyang lumalaban sa korupsyon noon pa, in-expose niya na yan. Para siya ngayong nagwawala. At ito pa, kinasuhan niya nga sa ombudsman yung mga COMELEC officials or mga miyembro ng National Board of Canvassers. Kasi yung NBOC, National Board of Canvassers, yun yung nag-recommend na wag munang i-proclaim ang Duterte Youth Party List. Kaya mainit ang dugo ni Cardema doon sa mga officials ng National Board of Canvassers. Kaya kinasuhan niya sa ombudsman. At ito pa, yung dalawang bagong inappoint na commissioners ng COMELEC, si Commissioner Pipo ba yun? Pipo at Kansinga ba yun? Pasensya na, mga hindi pa kilala yung mga bagong, hindi ko matandaan yung, yung mga bagong commissioners ng COMELEC. May bago kasing commissioners ang COMELEC Dalawa. Kasi may nag-retire na dalawa rin na commissioners ng COMELEC. Siyempre, kailangang palitan yon. So may bagong inappoint ngayon, si PBBM, pero kailangan yan na i-confirm ng Commission on Appointments. Ngayon, kinukontra, hinaharang ni Cardema. Sabi ni Cardema sa mga miyembro ng CA, huwag ninyong palusutin itong dalawang ito. Yung dalawang bagong commissioners ng COMELEC. Ewan lang natin kung magtagumpay si Cardema. Basta ang malinaw dito, nagwawala na si Cardema. Kung ano-ano ng mga kaso ang sinasampa sa COMELEC. Kasi nung kasing panahon, malakas siya sa COMELEC. Nung panahon ni Digong, kahit nga hindi, yun nga yung issue or kaso ng disqualification ng Duterte Youth Noong mga panahon, 2019, kahit hindi dumaan sa publication at hearing ang Duterte Youth, nakatakbo ito bilang party list at nanalo. Dahil nga sa sobrang malakas noon sa COMELEC nung panahon ni Duterte. Pero ngayon, wala na yung kanilang connections. Kumbaga, ang buhay ay weather-weather lang. Kaya ngayon,
sinuspend ang proclamation nila dahil nga sa may pending na disqualification case. So naggumaganti si Cardema, nagwawala. Kinasuhan sa ombudsman yung mga officials ng involved sa pagsuspend ng proclamation niya, at saka yung dalawang bagong appoint na mga commissioners ng COMELEC ay hinaharangan niya sa CA, Commission on Appointments. So abangan natin kung umubra naman itong mga pinagagawa ni Cardema. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.